Bumalik na tayo at maraming salamat sa pananatili ninyo sa amin. Tungkol naman sa politika ng Israel ngayon, may bagong partido sa eksena, isang alternatibong right-wing na partido. Ang dating mga bigatin ng Likud, sina Gilad Erdan at Yuli Edelstein ay inaasahang kukuha ng dalawang pinakamataas na posisyon. Ang opisyal na anunsyo ay gagawin sa Huwebes. Sa ngayon, tinatawag muna ang partido na Likud B. Ngayon, marami ang nag-iisip na ang dating Israeli ambassador sa UN na 3 dekada sa Likud at ang dating speaker ng parlamento ay magsisimula ng bagong partido. Hindi pa malinaw kung sino pa ang sasama. At iyan mismo ang dahilan kung bakit narito si political analyst Gil Hoffman sa studio. Kaya Likud B na tinatawag ngayon, sina Gilad Erdan, Yuli Edelstein, mga bigatin sa Likud sa loob ng maraming taon. Kailangan ba ng Israel ng Likud B? Kailangan ba nito ng isa pang partido tulad nito ngayon? Malalaman natin agad yan, Benita. Balikan natin. Matapos muling mahalal si Golda Meir pagkatapos ng bigmaang Yom Kippur, nagkaroon ng komisyon ng investigasyon na inilabas, katulad ng komisyon na pilit iniiwasan ni Netanyahu ukol sa Oktubre 7. At itinuring siyang responsable pati na rin ang karamihan ng kanyang gabinete. Kaya kailangan ng isang punong ministro na walang bahid. Sino ang nahanap nila? Ang embahador sa Estados Unidos. Si Itzhak Rabin ang naging punong ministro. Nabita si Gilad Erdan na mula Oktubre 7 ay nasa UN sa New York, kaya hindi siya nadawit. At kaya naman, ang mga may pananaw na tulad ng Likud, naniniwala silang napinsala sila sa nangyaring Oktubre 7. Ang mga taga Kiryat Shmona sa Hilaga at Sderot at Ofakim sa Timog, ngayon ay may pangalawang partido ng Likud na pwede nilang iboto, ayon kina Eitan at Itzhak. Pero Gil, habang nagbabago ang kalagayang pampulitika na ito, kaya bang maabot ng blok ni Netanyahu o ng umuusbong na oposisyon ang mahalagang 61 na upuan sa tulong ng posibleng Likud B na ito? Ano ang iyong palagay? Depende yan kung nagsisinungaling sila. Sige, sa ngayon malayo pa si Netanyahu sa 60. At ang partidong hindi nakakakuha ng anumang upuan sa mga survey ay hindi rin makakatulong sa kanila makarating doon. Pero para kay Eisenkot, talagang makakatulong sila sa kanya para makarating doon at baka hindi na niya kailangang umasa kay Mansour Abbas. Kahit pa magbuo si Mansour Abbas ng isang uri ng semi-Zionistang partido na may mga Hudyo, mas katanggap-tanggap yon. Maaring di na sila kailangan kung partido ni na Yair, Dan at Elstein ay lampas threshold at sumama. Pero di yun ang sinasabi nila. Kaya nakadepende kung nagsisinungaling sila. Ano ang sabi ng mga source mo tungkol sa posibleng pagsasanib at bagong partido na lilitaw sa malapit na hinaharap sa nagbabagong political landscape? Depende kung paano mo i-define ng immediate dyan, Benita. Kasi Setyembre 7 ang deadline ng listahan sa Central Elections Committee sa Knesset. Hanggang sa panahong iyon, huwag agad maniwala sa nababasa mo dahil maraming spekulasyon ang lalabas. Dapat mas maging mapagpasensya ang mga tao. Isang buwan na lang at sa huli rin, nagkakaroon ng desisyon sa lahat. Ang mga mamamahayag at politiko, kailangan ng deadline. Wala kaming ginagawa kung wala nito. Oo, malapit na talaga ang deadline. Tignan natin ang mga tiyak nating alam, lalo na ang ilang pahayag mula sa mga leader na yon. Inakusahan ni Naftali Bennett si Benjamin Netanyahu na iniwan ang layuning talunin ang Hamas. Binisita niya ang komunidad sa hangganan at sinabi niyang nad-armas muli ang Hamas at nagpatuloy sa paghuhukay ng lagusan. At sinisi si Netanyahu dahil sa kanyang mga salita, ibinigay daw nito sa mga taga-Qatar ang susi sa Gaza. Talagang mabigat ang paratang na yon. Paano mo nakikita na makakaapekto ito sa tensyon na yon sa buong politikal na spektrum? Hinahanap ni Bennett ang pwesto niya habang unti-unting nawawala araw-araw kung sino ang kanyang kinakatawan at target niyang publiko. Kaya niyang batikusin si Netanyahu mula kanan gamit ang issue ng Qatar. Pero pagkatapos, inaatake naman siya ni Gadi Eisenkot at sinasabing hindi mo dapat atakihin ang Qatar o gawing pampulitikang palabas ang mga desisyon tungkol dito. Dapat itong gawin ng seryoso. Ngayon hindi na pwedeng atakihin ni Bennett si Eisenkot dahil siya na ang leader ng kanilang political bloc. Kaya parang nakatali ang kanyang mga kamay at gagawin niya ang lahat kahit atakihin si Netanyahu sa isyung pinagkakaisahan sa Israel tungkol sa Qatar na tumulong sa pagpatay ng ating mga anak. Yun lang ang kaya niya. Kung pag-uusapan ng mga pampublikong alitan, mga pangit na palitan ng salita sa pagitan ng mga lider ng oposisyon na sina Avi Avigdor Lieberman at Yair Golan na sinabihan pa ng isa pa na tumahimik. Gusto nilang makisali
At sinasabi nilang ang argumento nila ay tumutulong kay Benjamin Netanyahu na mabawasan ang tensyon sa mga paksyon ng oposisyon habang tayo'y nag-uusap. Layunin ng blokeng pagbabago na ito ay magbigay ng partido para sa mga galit kay Netanyahu na pwedeng ibuto. Kailangan mo ng mga makakanan tulad ni na Bennett at Lieberman. Kailangan mo ng kaliwang pakpak gaya ni Yair Golan at ng mga sentrista tulad ni na Eisenkot at noon, pati si Lapid. Sa isang banda, may dahilan kung bakit atakihin ang kanan ng kaliwa. At baka gumaan ang pakiramdam mo na may kumakatawan sa iyo roon. Pero sa kabilang banda, sa mga bangayan sa loob ng isang blok, palaging masama yon. At sa ngayon, lahat ay natusumikap makuha ang kahit anong boto para makita silang lehitimo bago ang deadline sa Setyembre 7. Ginagawa lang nila ang kanilang parte. Laro lang ito, Benita. Huwag mo lang masyadong tutukan ang larong ito. Alam mo, tagapanood lang tayo dito. Iyan ang dahilan kaya nandito ka para tulungan kaming maging tumpak na tagapanood. Pinahahalagahan ng iyong pananaw, Gil Hoffman. Salamat sa pagpunta sa studio. Kaugnay ng halalan, ipinagbawal ng Central Elections Committee ng Israel ang mga tauhan sa presinto at mga tagamasid ng partido na ipaalam sa mga partidong pampulitika kung sino na ang bumoto sa araw ng halalan. Ayon sa desisyon, nilalabad ng matagal na dawain na ito ang pribasiya ng botante at pagiging lihim ng balota. Ginamit ng mga partido dati ang impormasyong ito upang matukoy ang kanilang mga taga-suporta na hindi pa bumoboto at hikayatin silang pumunta sa mga presinto. Ngayon, iniisip umano ng Likud at ng ilan sa kanilang mga kaalyado sa koalisyon na magsampa ng legal na kaso upang baligtarin ang desisyong iyon. Nakakaintrida talaga, kaya ikinadadala kong ipakilala si Professor Michael Bernhack, professor sa Fakultad ng Batas ng Universidad ng Tel Aviv at Academic Director sa Tel Aviv University Privacy Clinic. Professor, maraming salamat po sa inyong oras. Ipinagbawal ng Election Committee sa mga tauhan sa presinto ng botohan na sabihin sa mga partido kung sino ang bumoto. Kasama ka sa kasong ito. Pakiusap, ipaliwanag ang halaga ng desisyong ito at ang iyong pananaw. Tama, magandang gabi Benita. Ikinagagalak kong makasama kayo rito. Totoo nga, ang paksang ito, alam mo, naranasan ko na ito ilang taon nang nakalipas o maraming taon nang nakalipas nung una akong bumuto. Pagpasok mo sa presinto ng botohan na madalas ay silid-aralan sa paaralan, ibinibigay mo ang iyong ID card at i-anunsyo ang iyong pangalan. At ang pinuno ng komite o kung anuman ang tawag nila dito ay tinitiyak na ikaw talaga ang bumoboto at hindi nagpapanggap na ibang tao at na hindi ka pa bumoboto kanina. Sa madaling salita, nire-review at tinitingnan ang pagkakakilanlan para masigurado ang proseso. Ngayon, ang nangyari sa paglipas ng mga taon ay ganito. Ang ibang miyembro ng komite na mga kinatawang pampulitika ng mga partido ay ginamit ang datos na yon at inilipat ito ng real-time gamit ang iba't ibang aplikasyon papunta sa kanilang mga partido. Likud, Yesh Atid at iba pang partido. Ginamit ang datos na yon, gaya ng nabanggit mo, upang mas epektibong pamahalaan ang araw ng eleksyon. O sa pananaw ko, nilalabag nito ang kanilang privacy, ang ating privacy, ang iyong privacy, ang aking privacy, privacy ng lahat. Hindi dapat pakialaman ng anumang partido kung bumoto ako o hindi. Malinaw na interesado sila doon, pero hindi nila yon dapat pakialaman. Akin lang yon. Kung gusto ko, ibabahagi ko ang impormasyong yon. At kung mas gusto kong itago para sa sarili ko, ganoon talaga, ganoon na lang. Kaya ang Likud at mga kaalyado ng koalisyon ay iniulat na pinag-iisipang kwestiyonin sa korte ang desisyon. Batay sa sinabi mo, paano mo sasagutin ang argumento nila na ang desisyon ay isang sadyang pag-aalis sa kampo ng kanan? Damit nila ang mga espesyal na app para makita kung sino sa kanilang mga taga-suporta at botante ang kailangan pang himukin na pumunta sa presinto. Ano ang reaksyon mo dito? Oh, alam mo, hindi. Hindi binanggit ng desisyon ang anumang partikular na partido. Para ito sa lahat. Para ito sa koalisyon at oposisyon, Yesh Atid, at iba pang mga partido na gumamit noon ng mga app na gaya nito at iba pang kahalintulad na aplikasyon. Ngayon, kung isang partido ay gustong labagin ang batas at sirain ang ating privacy, alam mo na, naiintindihan ko kung bakit ayaw nila sa desisyon. Pero malinaw ang desisyon ng hukom. Ito ang batas.
Kahit na matagal nang ginagawa ito sa parang inilarawan natin kanina, yun ay illegal at dapat itigil agad. Kaya walang pinupuntirya na particular na partido. Mayroong pagtutok at pagbabawal sa mga iligan na gawain upang mapadali ang malayang halalan. May ilang tao na papanghinaan ng loob kapag sila ay sinusundan o minamanmanan. May ilan na hindi bumoboto at may ilan namang bumoboto kahit ayaw nila sa anumang dahilan. At itong desisyon na ito, sa tingin ko ay isang napakagandang desisyon na inuuna ang ating konstitusyonal na karapatan sa pagkapribado kaysa sa mga pampulitikang interes ng kahit anong partido. Hintayin natin ang mangyayari. Mahalaga ang malaya at patas na halalan na walang irregularidad dahil ito ay bahagi ng demokrasya. Salamat, Professor Michael Byrne. Live mula sa Tel Aviv. Salamat sa oras ninyo. Salamat. Maraming salamat. Magandang gabi.